Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Di po ba bumabagal yung internet ko? Medyo bagal po yata. Sige. So, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga na ito. At bago po ang lahat, ay awitan nga po natin yung Panginoon. Isang matagal na awitin na masarap inaawit sa Panginoon sa tuwing inaalala natin yung kabutihan niya. Hallelujah. Awitin nga po natin yung yung dakilang katapatan. Hallelujah. Glory. Hallelujah. 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 Napakabuti ninyo, Panginoon. Napakabuti ninyo sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay. Nagtatapat kayo sa aming Panginoon. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama, sa mga oras na ito, patuloy na lumalapit kami sa inyo. Nagpapakumbaba sa inyong harapan. Hinihiling ang paglilinis na nagmumula sa inyo. Dalangin namin, O Diyos, sa umaga na ito, katagpuin po ninyo kami. Bago po namin simulan yung araw namin na ito, masimulan namin ito ng may kagalakan, kalakasan na nanggagaling sa inyo. Aming Ama, hinihiling po namin, abutin po ninyo kami sa mga oras na ito. Palakasin kami ng inyong banal na Espiritu. Maranasan namin ang patuloy na pagkilos ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Nihiling din po namin, Panginoon, na basbasan po ninyo yung inyong mga salita na maihahayag sa aming pong kalagitnaan. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan, Ama. Niluluwalhati namin kayo. Hindi man kami magkakasama sa pisikal na pangatawan, na katatayuan. Alam namin, O Diyos, pinagbubuklod kami ng inyong Espiritu. Sa mga nanonood sa live na ito at sa mga makakapanood, inihiling ko ang patuloy na pagsama ninyo, patuloy na pag-iingat, patuloy na kaunawaan ang ibigay po ninyo sa bawat isa sa amin. Kayo po, yung aming dakilang guro. Kayo yung magpapaliwanag sa amin ng inyong mga salita sa umaga na ito. Gawin lamang po ninyo akong tuntungan ng inyong pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin na may pasasalamat, Ama. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga oras na ito at ang bawat isa po ay binabati po natin ng isang Happy New Year. Ano po? Happy New Year po sa bawat isa sa atin. Patuloy na may mga pinagdaanan tayo. Nakalipas yung 2024, na pinag-ingatan tayo ng Panginoon, maraming patotoong binigay sa atin. At yung pag-aaralan natin sa mga oras na ito ay medyo kahawig siya noong nagdaang taon. Kung ating aalalahanin yung taon na nagdaan, alam po ninyo sa aming pamilya, maraming pagkakataon na may mga nangyari na hindi maganda. Alam po ninyo yung 2024, isa siya sa pinaka mahirap na pinagdaanan maging sa side sa pamilya ko, sa pamilya namin. 2024 noong unang madialysis yung akin pong asawa. 2024 naalis kami
o bago mag 2024, 2024 na po pala, naalis kami doon sa aming comfort zone. Nagkaroon ako ng panibagong trabaho. Nahirapan kaming mag-adjust pare-parehas. Ang daming nangyari sa 2024. Ngunit yung panahon ba na yon, ano yung ginagawa natin o ano yung ating mga inaasahan? Alam po ba ninyo sa Biblia, may mga pagkakataon na hindi lang isang taon na naghihintay yung isang tao sa kanyang kagalingan, sa kanyang sa pagpapalakas sa kanya ng Panginoon. Hindi lang isang taon. Tingnan po ninyo sa aklat ng Juan, sa John chapter 9. Makibukas po kayo sa akin kung kayo may mga Biblia po. John chapter 9 verses 1 hanggang sa mga sumusunod. John chapter 9 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Ang sabi po niya diyan, habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang isang lalaki na ipinanganak na bulag. Siguro. Sige, tuloy po natin. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya, Guro, sino po ba ang nagkasala at ipinanganak siyang bulag? Siya po ba o ang mga magulang niya? Sumagot si Jesus, hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nangyari iyon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa Kanya. Amen. Merong isang lalaki na ipinanganak na bulag. Mga kapatid, yung lalaki na ito ay i-consider natin siya na hindi na siya bata. Dahil hindi binanggit dito na batang bulag. Kundi isang lalaki na ipinanganak na bulag. At alam ng mga alagad, alam ng Panginoon, na siya ay lumaki na hindi nakakakita. Mga kapatid, sino na nakaranas dito yung lumabo yung mata? Alam po ninyo, meron yung po kasing akin pong naging trabaho, bukod po sa mukha lang po akong hindi mekaniko, po. Alam po ba ninyo na kapag bago-bago kayo na magwe-welding, sino po marunong mag-welding sa inyo? Meron bang marunong mag-welding sa atin? Alam po ninyo, yung pagwe-welding, hindi po siya basta-basta. Kung meron dito nagko-construction o welder, alam nila yon. At hindi yun basta-basta. Na kapag unang beses ka nag-welding, alam po ba ninyo na sobrang sakit sa mata nun? Nung first time ko nag-welding, hindi ko po alam pa yon na masakit pala sa mata. Natuwa po ako kasi MIG yung ginagamit ko nun. Isang buong araw, nagwe-welding ako. Sabi ko, kaya naman ng mata ko. Alam po ba ninyo, nung gabi na, mga bandang alas 8, 8:30, ganyan, hindi ko maidilat yung mata ko. Tapos, tumutulo yung luha ko continuously. Tumutulo yung aking luha. At sa sobrang sakit, po yan? Sobrang sakit na gusto mong matapos na yung sakit na yon kasi kahit nakapikit ka, nakadilat ka, o hindi ka pala makadilat, ay hirap na hirap ka. At meron akong kasamahan, dalawa sila, na nagkaganon din. At sa sobrang sakit, alam po ba ninyo yung ginawa nila? Nagpa-doktor sila. Nilagyan po sila ng tubo sa mata, tapos pinaanuhan sila ng tubig. Ganun kasakit. At alam po ninyo kung gaano katagal yung naging sakit na yon kapag unang beses nasasakit yung mata mo dahil sa pag-welding. Tumatagal siya ng 2-3 araw. Pero yung sakit ng mata na hindi po kayo makadilat kasi nasisinagan kayo ng araw, ang tagal nun. Inaabot po ng 1 linggo. Ganun po siya kasakit. Kapag
tinamaan po kayo o napahirapan kayo bunga ng pag-welding. Mga kapatid, yun, naranasan ko na yun. 2 days, hindi ako halos makadilat. Medyo matiisin pa po ako kasi di po ako nakapagpa-hospital noong time na yon. Pero, at that time, ang gusto mo na kaagad matapos na eh. Matapos na yung sakit eh. Itong lalaki na ito, na tinutukoy sa Biblia, na pinagaling ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, simula pagka silang niya ay hindi na po siya nakakakita. At isang masakit para sa isang tao, alam po ninyo, isa sa kinakatakutan ng isang tao yan. Yung pagkabulag. At napakahirap para sa isang tao, mawalan ka na ng panlasa, wag ka lang magkakaroon ng, mawawalan ng ng mata. Yung mga nagka-COVID dyan, mga kapatid, diba, nung nawalan tayo ng panlasa, sige, hanggat nakakakain pa. Ako po, nung nawalan ako ng panlasa dahil sa COVID, yan, kain lang ng kain. But you still can enjoy your life. Pero dito sa lalaki na ito, simula sa pagkabata, ang nakakatuwa dyan, mga kapatid, yung sitwasyon niya ay hindi dahil meron siyang kasi pag minsan tayo, there's something happen to us na hindi kaaya-aya, parang sinisisi natin yung Panginoon. Parang ang gusto natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, kapag hindi mo to ginawa sa akin, hindi talaga ako. Alam mo ninyo, minsan ganun yung mga Christian eh. Tinatakot nila yung Diyos. Nananakot kapag hindi maibigay ng Panginoon yung gusto, ano yung gagawin nila? Tatakutin nila yung Panginoon, Lord, pagka hindi po ninyo binigay ito, talagang hindi ako pupunta sa church, hindi ako magpapagamit sa inyo. Itong bulag na ito, simula pagkabata, naghihintay siya para maluwalhati ang Diyos. Mga kapatid, gaano kakatagal merong karamdaman na ang hinihintay ay hindi dahil gusto mong guminhawa. Kadalasan sa atin pag may sakit, ang gusto natin, kaya tayo umiinom ng gamot para guminhawa. Hindi para iparangal yung paracetamol. Sila yung nakapagpagaling, no? Hindi. Karamihan sa atin, kaya tayo umiinom ng gamot is to heal. Magkaroon ng kaginhawahan, kagalingan. Pero yung lalaki na ito, alam po ninyo, yung reason kung bakit nananatili siyang bulag, para maparangalan ng Diyos. At naghintay siya ng mahabang panahon para maparangalan, magamit yung kanyang kapansanan sa ikararangal ng Diyos. Mga kapatid, ikaw gaano ka na katagal na naghihintay ng kagalingan? Tayo ba ay handa na ang magiging reason o rason ng ating pagkakaroon ng karamdaman ay para maparangalan ang Diyos? At ang ating pagtitiis ng matagal ay ang rason at ang dahilan ay para maparangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Kung ang rason o dahilan ng ating mga karamdaman, sakit, yung mga pinagdadaanan ay ang dahilan para maparangalan ang Diyos. At alam natin yon, na kaya tayo dumadaan sa pagsubok at sa problema, sa sakit, ay para maparangalan yung Panginoon. Meron pang isa, mga kapatid, tatlo lang yung pag-aaralan natin ngayon sa umaga na ito. Yung una ay await for healing, yung maghintay sa kagalingan. Awaiting to be strengthened. Tingnan po natin sa aklat ng Luke chapter 8
Alam na alam din po natin ito. Yung mga mababanggit ko ay medyo alam lang po nating lahat. Luke chapter 8 verses 42. Sabi po niya dyan, kilalang kilala natin to. Dahil naghihingalo ang wait lang po. Mali yata ako ng Dali lang po sa 43, sorry po. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling ng kahit sino. Luke chapter 8:43. Naubos na lahat ang mga ari-arian niya at sa pagpapagamot. Sa verse 44, na makalapit siya sa likuran ni Jesus, hinipon niya ang laylayan ng damit. Ang damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, sino ang humipo sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Guro, alam niyo naman po na napapaligiran kayo ng maraming taong nagsisiksikan papalapit sa inyo. Pero sinabi ni Jesus, may humipo sa akin dahil naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala lihim kay Jesus ang ginawa niya, lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Pagkatapos sinabi niya sa harapan ng lahat kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paanong gumaling siya kaagad. Ang mapapansin natin dito sa talata na ito ay hindi basta kagalingan. Alam po ninyo, napakahirap sa isang babae na mayroong period. O yung babae na ito ay hindi lang basta may period. Inaagasan ng dugo. At hindi ito basta-basta, mga kapatid. 12 taon nang inaagasan ng dugo ito. At yung isang babae na nagkaroon ng period ng 1 linggo, baka 1 linggo mo din siyang hindi makakausap ng matino. 1 linggo din mainit yung ulo niyan. 1 linggo din niya na latang-lata. Paano pag dumating yung point na 1 buwan? Sino pang nakaranas dito, 1 buwan kayong walang tigil. Meron kayong period. Simula Auno. O kaya sinimulan ng January 1 hanggang February. Meron kayong period. Ano yung panghihina na mararamdaman mo? At karamihan sa atin ay nasa ganyang sitwasyon. Hinihintay natin na palakasin tayo ng Diyos. Hinihintay natin, we are waiting na dumaan sa atin yung Panginoon at yun yung magiging kalakasan natin. Alam po ninyo, isa sa mga mali sa mga Kristiyano ay they are waiting for someone to be strengthened. Paano yon? Kinakailangan pa na merong gagamitin na ibang tao para mapalakas ka. Meron pang gagamitin muna ang Diyos para lumakas ka. But this lady, hinahanap niya yung pagkakataon na makalapit sa Panginoon para magkaroon ng kalakasan. At mga kapatid, we are not against doon sa mga pagkakataon na kinakailangan meron pang magsabi sa'yo o meron kang marinig na isang magaling na preacher, isang magaling na evangelist para magkaroon ka ng kalakasan. We are not against that. Pero kung ang inaasahan ng isang tao ay dahil merong magaling na preacher o evangelist o isang magaling na pastor na mangangaral sa iyo, kaya ka lalago, kaya ka magkakaroon ng kalakasang spiritual, no. Ang hanapin natin ay yung katulad nung sa babae. Ang hanapin natin ay hanapin natin yung Panginoon. Bakit ano yung nangyari sa babae? Lahat na naubos na lahat ng ari-arian niya, hindi pa rin siya gumaling.
Kung tao yung aasahan mo na magpapagaling sa iyo, mga kapatid, mauubusan ka, hindi ka gagaling. If we are awaiting to be strengthened, mga kapatid, wag mong hintayin na meron lang magsabi sa iyo. Alam po ninyo yung isang tao, kaya nga ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi dapat emotion. Hindi ka magpapastor, hindi ka magtatayo ng Bible study because you are strengthened that time. Kasi may dumalo ka ng revival at pagka-uwi mo sa inyo, kinakailangan magtayo ka ng church, kinakailangan magtayo ka ng Bible study, kinakailangan maglingkod ka ng matindi sa Panginoon. You're strengthened by people. You're strengthened by the speaker, by the preacher. Mainit ka dahil meron ka narinig ng magandang salita. But deep inside, you're not, hindi tayo naghanap talaga sa Panginoon. Ngayon, ulitin ko, we are not against that. Pero kung ang magiging basihan natin para lumakas sa Panginoon ay hindi yung Panginoon dahil merong magaling nagsalita, merong magaling na nagpayo sa iyo, merong magaling na nagpray, kaya ka magkakaroon ng matinding pagnanasa na makakilos sa Panginoon. Gumaling ako, lumakas ako spiritually, but deep inside you're not looking. Or hindi ikaw talaga yung mismo naghahanap, kundi nadala ka lang ng emosyon mo, kaya ka lumakas. Kaya ka nagpastor, kasi nadala ka ng kalakasan na kasama ko, puro pastor, ako, magpapastor na rin ako. Kinakailangan na tayo mismo yung naghahanap sa Panginoon. Gusto mong magkaroon ng kagalingan, spiritual, hanapin mo ng totoo yung Panginoon. Malaking bagay at maitutulong ng pananalangin sa atin, ng ating mga pastor, ng iba. Pero, take note mga kapatid, napakalaki at pinakamalaking bagay ang maitutulong sa atin ng pagnanasa natin na tayo'y palakasin ng Panginoon direkta sa Kanya. Amen po. At yung kahuli-hulihan ay makikita po natin sa aklat ng Lucas pa rin, Luke chapter 5. Dito na po tayo magtatapos. Luke chapter 5 verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Isang araw, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita si Jesus na 2 bangka sa baybayin, nagbababaan na sa bangka ang mga mangingisda at naguhugas na ng mga lambat nila. Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka. Naitulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niya mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming ng isda pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat." At to cut the long story short, mga kapatid, alam natin yung nangyari dito. Nakahuli nga sila ng maraming isda nung sinunod nila yung Panginoon. At pagkatapos nun, ano yung sabi sa kanila ng Panginoon sa huli? Sabi po dyan sa verse 10, namangharin sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot mula ngayon. Hindi na isda ang huhulihin mo, kundi mga tao na upang madala sila sa Diyos." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Nung nakarinig, nakatanggap ng kalakasan na liwanagan sila ng kaligtasan mula sa Diyos. Alam po ninyo yung ginawa nila. Iniwan nila ang lahat para makasunod sa Panginoon.
Ilan sa atin ang naghihintay ng kaligtasan? Ilan sa atin ang naghihintay na tayo ay maliligtas? Mga kapatid, tayo ay naghihintay ng kaligtasan sa Panginoon. At hintayin din, at habang tayo ay naghihintay ng kaligtasan sa Panginoon, handa ba tayo na iwanan ang lahat? Alam po ninyo, isang napakahirap na desisyon. Yung isang bagay na nandun ka sa pagpapala at saka ka susunod sa Diyos. Yung tipong nasa kasagsagan na ng pamamayagpag yung business na itinayo mo. Kumikita ka na ng 1 million a week. Malakas-lakas na yon. Tapos ay, nung kumikita ka na ng 1 million a week, dahil sa naghihintay ka sa Panginoon, tinawag ka ng Diyos. Oh, halika dito. Anak, magpastor ka. Iwanan mo ang lahat, mga kapatid. Ilan sa atin yung naghahanap ng tunay na kaligtasan na iiwanan ang lahat para sa Panginoon. If you're awaiting of salvation, kinakailangan maging handa po tayo at kaya nating iwanan ang lahat para sa Panginoon. Na lahat ng pangarap mo, lahat ng pagpapala na tinatamasa mo, kaya nating iwanan lahat yun. Because you're awaiting on the Lord. Amen po. At isang bagay na makikita natin na napakaganda sa mga totoong naghihintay sa Panginoon. Hindi na sila yung hindi na sila yung self-centered Christian. May mga Christian kasi na hanggang ngayon hindi naiiwasan na maging self-centered. Na kapag ka tinamaan, nahirapan, nasaktan, ay naiisipan tumalikod sa Panginoon. Pero yung mga alagad, noong pinakita ng Panginoon na yung pagpapala, mas nakita nila na mayroong pagpapala doon sa nagbigay ng pagpapala sa kanila. Dahil sa naghihintay sila ng kaligtasan, mas nakita nila na mas maliligtas sila doon sa nagbibigay ng kaligtasan. Amen po. Alam ko matatalino po tayong lahat. Nakukuha po natin na. Amen. If you are kung talagang tayo ay totoong naghihintay sa Diyos, o talagang tayo ay naghahanap ng kaligtasan sa Diyos, ang hanapin natin yung nagbibigay ng kaligtasan. At yun yung naranasan nila. Na kahit na merong pagpapala, hindi. Ang sinunod nila, yung pinagmumulan ng pagpapala. Na kahit na merong ibinibigay sa kanila, ang sinunod nila, yung pinagmumulan ng nagbibigay. Yung nagbibigay. Amen po. Kaya, sa umaga na ito, purihin ang Diyos. Ito lang po yung ating inaral. Ano po yung umpisa? Awaiting for healing. Awaiting to be strengthened. And then, awaiting for salvation. Tayo po ay naghihintay na pagalingin ng Diyos, palakasin, at kahuli-hulihan sa Kanyang kaligtasan. At yung nagdaan na 2024, maraming pagkakataon na pinagtagumpay tayo ng Panginoon. Amen po. At sa 2025, asahan natin kung gaanong pinagtagumpay niya tayo noong 2024, mas pagtatagumpayin ka pa niya. Na kahit na sobrang dami mong ginawang paghihintay, sobrang dami mong nangyaring pagsubok sa buhay mo, mga kapatid, hindi masasayang yan. Maniwala po kayo sa amin. Sulit ang maghintay sa Panginoon.
Sulit ang maghintay sa Panginoon, sa Kanyang katugunan. Hallelujah. Tayo nga pong lahat ay pagwakas sa panalangin. Hallelujah. Glory. Hallelujah. 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 Glory. Hallelujah. Aming Ama, sa mga oras na ito, salamat sa inyong mga salita. Salamat sa patuloy na kalakasan na ipinapahiram ninyo, na ibinibigay ninyo sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan po ninyo kami. Tulungan po ninyo kami na patuloy na manangan sa binibigay ninyo sa aming kalagalingan, physical man o spiritual. Sa binibigay ninyo sa aming kalakasan, physical man o spiritual. At sa binibigay po ninyo sa aming kaligtasan, maging sa aksidente man, sa physical, o yung pinaka-inaasam namin na kaligtasang spiritual, ang pagliligtas po ninyo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kaunawaan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy na pagpalain po ninyo yung bawat isa sa amin. Pagpalain po ninyo yung mga nanood sa live na ito. Patuloy na kayo yung magpalakas, mag-bless sa kanila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Maraming salamat po, O Diyos. Sinimulan namin ang araw na ito na kasama kayo. At alam namin, Panginoon, hanggang sa matapos yung araw na ito, ay patuloy na sasamahan po ninyo kami. Maraming salamat po. Inaangkin po namin ang pagkilos ninyo. Lugoban ninyo kami ng inyong banal na dugo, ng inyong banal na espiritu. Patuloy na kalakasan, ibigay po ninyo sa amin. Maraming salamat po. Taglayin namin ang kapayapaan, kagalingan na nagmumula sa inyong espiritu. Hallelujah. Maraming salamat. Inaangkin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. To God be all the glory po. Pagpalain po ang bawat isa ng Panginoon. God bless po sa bawat isa. Sama-sama po ulit tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos bukas. Amen po. To God be all the glory po. Ang binabati ko po yung aking kaklase sa music school, si Pastor N. God bless po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be all the glory po.